Matatapos ang kasalukuyang salot na kinakaharap ng mundo, panibagong tensyon na naman ang namumuo at nanganganib na sumabog sa isang malawakang komprontasyon sa pagitan ng malalaki at makapangyarihang bansang China at India. Ito ay matapos 20 sundalo ng India ang namatay sa isang buong gabing bugbugan at batuhan sa kanilang pinag-aagawang hangganan sa Himalayas. Ngunit hindi ito ang unang beses na nagkasagupa ang dalawang mga bansa na parehong may mga armas nuklear. Noong 1960s, isang malaking digmaan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang bansa na ikinamatay ng libu-libong sundalo. Ngayon, ating alamin ang ugat ng hidwaang India at China at ang posibilidad na maging panggatong ito sa isa na namang pandaigdigang kaguluhan. Pero bago yan, inanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel na Kwentong Kwento at mag-comment kung ano pang mga kwentong current events ang gusto ninyong ating pag-usapan. Ihanda ang mga bala at tayo'y maghimalayas. Itinuturong dahilan ng digmaan noong 1962 ang hidwaan sa pagmamay-ari sa mga rehiyon ng Aksai Chin at Arunachal Pradesh sa kabundukan ng Himalayas. Kasinlaki ng bansang Switzerland, ang Aksai Chin ay pinamamahalaan ng China bilang parte ng Tibet at lalawigan ng Xinjiang, ngunit inaangkin ng India dahil sakop umano ng rehiyon ng Ladakh. Samantala, ang silangang boundary naman ay nasasakop sa Arunachal Pradesh na rehiyon ng India, ngunit inaangkin ng China. Dahil ang Aksai Chin ang tanging lagusan papasok ng Xinjiang at Tibet, nagpagawa ng mga kalsada at iba pang infrastruktura ang China, bagay na ikinagalit ng India. Unang iginuhit ang Indian-Chinese boundary sa Himalayas noong 1834 matapos magapi ng mga British ang Sikh Kingdom ni Raja Gulab Singh. Nang tanungin ang mga Inchek kung interesado sila ukol sa hangganan, di sumagot ang mga ito at parang walang interes na pag-usapan ang ukol sa border issue. Noong 1950, sinakop ng People's Liberation Army o PLA ng China ang buong Tibet na itinuturing ng mga naunang leader ng China na bahagi ng bansa. Di nagtagal, pinalawak ng mga Chinese ang kanilang hangganan kasabay ng pagtatayo ng highway noong 1956 hanggang 1957. Upang maresolba ang di pagkakaunawaan, idineklara ng noong Prime Minister ng India na si Jawaharlal Nehru sa Indian Parliament ang opisyal na boundary ng India, bagay na di naman inalmahan ng China. Sa mga taong 1951 hanggang 52, pinawi ng China ang pangamba ng India at sinabing walang aangkining teritoryo sa rehiyon na inangkin ng India. Ito ay kahit nasa opisyal na mapa ng mga Inchek, ang teritoryong inangkin ng India na may lawak na 120,000 square kilometers o halos kasing laki ng buong Luzon ay pag-aari ng China. Noong 1954, nagkasundo ang dalawang bansa na ayusin ang kanilang mga boundary sa pamamagitan ng tinatawag na 5 Principles of Peaceful Coexistence. Nagpalabas ng mapa sa kanyang buong teritoryo sa Himalayas ang India na tinanggap naman ng China. Naging popular din sa panahong ito ang slogan na Hindi China Bye-Bye o India at China ay magkapatid. Ilang dokumento na hawak ng Central Intelligence Agency ng Amerika ang nagsasabing binaliwala ni Nehru ang paalala ni Burmese Premier Bashwe na mag-ingat sa pakikipagsundo sa mga lider ng China noong panahong iyon. Sa kabila ng ipinakitang magandang relasyon sa publiko ng dalawang bansa, may agam-agam na din si Nehru ukol sa tunay na intensyon ng China na nooy pinamumunuan ni Premier Zhou Enlai. Pinayuhan din ni Nehru ang kaniyang ambassador sa China na huwag magtiwala sa mga Inchek at idiretso sa kanya ang mga komunikasyon imbis na idaan sa Defense Ministry nito dahil sa communist background ng namuno sa departamento. Noong 1959, sumadsad ang relasyon ng dalawang bansa nang pahintulutan ni Nehru na magtago sa India ang Dalai Lama na tumakas matapos mabigo ang pag-aalsa ng Tibet laban sa pamumuno ng mga Inchek. Ito ay labis na ikinagalit ni Mao Zedong, ang chairman ng Communist Party of China, na nag-utos sa pagpapalakas ng propaganda laban sa India.
Sa harap ng napipintong digmaan, di tinaasan ni Nehru ang budget para sa paghahandang militar. Bagkus, nagpadala ang India ng mga sundalo at border police sa pinag-aagawang rehiyon na mas nagpapalala pa sa tensyon. Sa ilalim ng tinatawag na forward policy, nagpatayo ng 60 mga outposts ang India upang harangin at pigilin ang mga umabanting tropa ng China at upang mapilitan ang mga ito na umatras sa kabila ng pinag-aagawang hangganan. Noon pa mang October 1954, pilit nang tapusin sa mapayapang paraan ang sigalot ng India at China. Sa isang pulong sa Beijing, hayagang kinampihan ni Nikita Khrushchev, leader ng Russia, ang India, nang nakipagpulong ang una kay Mao. Dito napaniwala ang China na pinagkaisahan siya ng makapangyarihang bansang Russia at US upang hayaan ang India sa pagpapalawak at pagsakop nito sa teritoryo sa Tibet. Sa tansya ng CIA, inisip ng China na ang ginagawang forward policy ng India ay paunti-unting pagsakop sa Tibet at dapat na ito ay pigilan. Ayon sa mga political analyst, naniniwala ang liderato ng China na kailangan nilang depensahan ang mga teritoryo na talagang pagmamay-ari at nasa kontrol na ng mga incheck bago pa man pumasok ang mga Indian. Kinumpara ito ni Mao Zedong sa larong chess na isang dahan-dahang paggalaw ng mga pawn upang magapi ang kalaban. Ang patuloy na pag-abante ng India ay tila pagtawid sa Chuhan boundary. Ano ang ating dapat gawin? Maglalagay din tayo ng ilang mga pawn sa ating dako sa ilog. Kung di sila tatawid sa atin, mabuti. Kung tatawid sila, kakainin natin sila. At hindi lang natin sila basta-bastang kakainin. Kailangan nating planuhin ito ng maigi. Sumiklab ang digmaan noong October 20, 1962 kung saan nagharap ang halos 100,000 sundalo ng dalawang bansa. Ayon sa official record, ang China ay nag-deploy ng 80,000 na mga tropa samantalang ang India ay may 12,000 sundalo na sumabak sa isang buwan at isang araw na labanan. Dahil ang lugar ay nasa matatayog na bundok na di bababa sa 4 na kilometro ang taas, problema sa mga sundalo ng dalawang panig ang napakalamig na klima kung kaya't malaking porsyento sa mga nasawi ay dahil sa temperatura na mas malamig pa sa 0 degrees Celsius. Kapansin-pansin din na parehong walang idineploy na Air Force at Navy ang dalawang magkatunggaling bansa. Natapos ang digmaan nang magdeklara ng pansariling ceasefire ang China noong November 21, 1962. Mahigit 700 Chinese at 1,000 Indian ang namatay sa labanan na isang hayagang panalo ng bansang China. Sa kabila ng kasagsagan ng Cuban Missile Crisis kung saan inumang ng Russia ang mga nuclear missile nito sa Cuba sa direksyon ng US, parehong sinuportahan ng magkasalungat ng ideolohiyang bansa ang India laban sa China. Humingi ng tulong si Nehru kay US President John F. Kennedy na magpadala ng mga fighter jet kung sakaling sumiklab ang air war laban sa China. Hindi nagpa-unlock si Kennedy, datapwat nagpadala pa rin siya ng mga non-military assistance papunta sa India. Inihanda din upang rumisponde ang US carrier na Kitty Hawk, ngunit pinabalik nang humupa na ang tensyon sa Himalayas. Sa panig ng Russia, pumayag ito na magbenta ng ilang MiG-21 fighter jet sa India na natuloy lamang nang maresolba na ang Cuban Missile Crisis. Sa kabila nito, di pa rin lubos na naresolba ang hidwaan ng dalawang malaking bansa. May mga insidente pang naganap noong 1967, 1987 at bago nitong linggo noong 2017 kung saan maraming mga sundalo ang nasaktan. Ano pang kwentong current events ang gusto mong ating pag-usapan sa susunod na video? Mag-comment sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe at tumambay muli dito sa Kwentong Kwento.